Tabla sina Vice President Sara Duterte at Senador Raffy Tulfo ng pagtapatin sa Presidential Pre-Election Survey ng Pulse Asia. May unang balita si Chino Gaston. Sa Pulse Asia Survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2 na kinumisyon ni Senador Juan Miguel Zubiri, tinanong ang mga respondent kung sino ang kanilang iboboto sa one-on-one na tunggalian ni Vice President Sara Duterte at ilang piling kandidato sa pagkapangulo. Kung magtatapatan daw si Duterte at si Senador Raffy Tulfo, tabla ang kalalabasan ng resulta. Parehong 46% ang kanilang nakuha sa survey. Kung sina Duterte at dating Vice President Leni Robredo ang magtutunggali, 51% ang nakuha ni Duterte habang 43% ang kay Robredo. Kung sa pagitan naman ni Duterte at Senador Bam Aquino ang laban, 55% ang pumili kay Duterte habang 32% kay Aquino. Tinanong din sa naturang survey kung ang tunggalian ay sa pagitan ni Duterte at 5 iba pang kandidato. Dito, nanguna pa rin si Duterte. Lumaki ang agwat niya kay Robredo na pumangalawa. Sumunod sina Tulfo, Aquino, Senador Risa Ontiveros at DILG Secretary John Vic Remulla. Sabi ni Zubiri, siya ang nagbigay ng mga pangalan sa kinumisyon niyang survey. Quarterly raw ito gagawin para makita kung sino ang nangunguna at kinukonsidera talaga ng publiko para sa 2028. Sabi ni Zubiri, ibang mga pangalan naman ang isasama sa susunod na survey. Asahan na raw na maglalabas ang Pulse Asia ng mga survey kaugnay sa mga posibleng kumandidato sa 2028 presidential at vice presidential elections. Magpapatuloy raw ito para mas mabasa nila ng maayos ang political landscape habang papalapit sa eleksyon. Sabi ni Pulse Asia President Ronald Holmes, masyado pa raw maaga para malaman kung ano talaga ang kahihinatnan ng eleksyon. And layo-layo pa ng eleksyon. The shift in terms of preference, I don't think it's meant to condition minds. I don't think surveys even condition minds of people closer to an election. So I will dispute that mind conditioning effect of surveys. Si Tulfo nagsabi ng wala siyang balak tumakbo bilang Pangulo. Final answer, wala po akong balak na tumakbo as President sa 2028. However, I believe I'm doing very well as Senator and I can do a lot more as Senator. Therefore, maasahan niyo re-electionista ko sa 2028. Sabi naman ni Ontiveros, maaga pa para pag-usapan kung sino-sino ang tatakbo sa 2028 at wala pang napipili ang oposisyon. Siguro at the earliest, within the end of this year, pwede naming tukuyin kung sino sa amin ang pinakamalakas. And ang pangarap ko talaga at intensyon ay magkaisa kaming lahat para suportahan yung tao. Sinusubukan ba namin kunin ang panig ng iba pang nabanggit sa survey? Ito ang unang balita. Chino Gaston, GMA News.